Siya si Gretchen Castelo Barreto o mas kilala sa tawag na Greta o Gretchen Barreto. Siya ay pinanganak noong March 6, 1970 sa Manila dito sa Pilipinas. Maliban sa pagiging aktres, siya ay isa ring socialite. Sa mga hindi pa nakakaalam, pamangkin niya si Julia Barreto at kapatid sina Marjorie at Claudine. Si Greta ay panglima sa 7 magkakapatid. Sa kanyang early career beginnings noong 1984, nung nagsisimula pa lang si Greta sa showbiz, siya ay na-launch bilang isa sa mga bagong Regal Babies kasama ang kanyang former child actress na sina Janice de Belen at Nadia Montenegro. Tuloy-tuloy ang pagiging bituin ni Gretchen at siya ay napabilang sa mga pelikula tulad ng Ang Mga Kwento ni Lola Basyang, Paalam, Bukas ang Kasal Ko, Life Begins at 40, at Goat Buster. Sa kabila ng siya ay na-launch bilang isang singer-actress, hindi nabigyan ng tsansa si Gretchen na mag-record ng kanyang studio album dahil sa kanyang taong-taong pelikula na sunod-sunod na naka-line up para sa kanya. Kalaunan, siya ay nag-drop out sa high school para ma-fully concentrate ang kanyang acting career. Noong 1992, habang nagsushoot sa pelikula na ang pamagat ay Ako ang Katarungan, si Gretchen ay na-involved sa highly controversial relationship sa kasal na aktor na si Bong Revilla kung saan sila ay nagkaroon ng affair sa loob lamang ng 4 na buwan. Si Gretchen ay bumalik sa kanyang home studio na Regal Films sa parehong taon. Ilan sa kanyang biggest films kasama na dito ang Bakit Ako Mahihiya at Kailangan Kita kung saan siya ay naipares kay Gabby Concepcion. Lahat ng iyon ay na-produce ng Regal Films. Noong 1994, si Gretchen ay sumakay sa hosting career at sinamahan niya si Tito Boy Abunda sa late-night talk show na Show and Tell. Ito ay sa parehong taon kung saan tinapos na niya ang kanyang kontrata sa Seiko Films at nag-attempt para magkaroon ng kanyang image na maging wholesome at commercial para sa publiko. Iniwan ni Gretchen ang Show and Tell pagkatapos niyang mabuntis kay Tony Boy Cuanco sa kanilang love child. Noong June 1994, si Gretchen ay tumayo bilang isang whistleblower sa anomalya at skandalong naganap sa Manila Film Festival. Sa nasabing event, inanunsyo na si Rufa Gutierrez ang nanalo, ngunit si Aiko Melendez ang totoong nanalo bilang Best Actress. At sa Best Actor, inanunsyo na si Gabby Concepcion ang nanalo, kahit na si Edo Manzano ang dapat na maging recipient bilang Best Actor Award. Pagkatapos ng isang taon, siya ay nabuntis at nanganak sa baby girl na ang pangalan ay Dominic. Si Gretchen ay pumunta din sa publiko para i-anunsyo ang kanyang relasyon sa billionaire business tycoon na si Antonio Tony Boy Cuanco Jr., ang lalaking 20 taon na mas matanda pa sa kanya. Inamin naman ni Tony Boy ang kanyang pagiging ama sa anak ni Gretchen. Si Gretchen ay pansamantalang tumigil sa showbiz para mag-concentrate sa kanyang buhay bilang isang ina at partner ni Tony Boy. Throughout the late 90s, si Gretchen ay nag-co-host sa variety show na ASAP sa ABS-CBN. Pero ang kanyang serious comeback sa acting ay nagsimula sa special portrayal sa drama series na Sa Dulo ng Walang Hanggan na top billed ng kanyang kapatid na si Gretchen Barreto noong 2001. Ito ay matapos ibulgar ni Gretchen na ang kanyang kapatid na si Claudine ang nag-convince sa kanya na bumalik sa acting pagkatapos mawala ng ilang taon sa spotlight. Noong 2001, si Gretchen ay lumabas kasama ang kanyang mga kapatid na sina Marjorie at Claudine sa private conversations with Boy Abunda. Ito ang kanyang naging first public interview kasama ang kanyang mga kapatid. Tinanggap ni Gretchen ang lead role sa Metro Manila Film Festival entry na Matakot Ka sa Karma na na-release
ng Canary Films noong December 2006. Si Gretchen ay nakaset na mag-reunite sa former flame na si Bong Revilla sa movie na Kapag Tumibok ang Puso, not once but twice, pero nag-back out dahil sa kanilang supposed feud ng asawa ni Bong Revilla na si Lani Mercado habang nagsisimula ang pre-production. Noong 2007, isang litrato ni Gretchen ang kahalik ang aktor na si John Estrada na kumalat sa social media na nagkaroon ng kontrobersiya sa showbiz industry. Parehong si Gretchen at si John Estrada ay dinenay na magkaroon ng affair o relationship. Dahil sa siya ay singer din maliban sa kanyang pagiging actress, si Gretchen ay nakapag-release din ng kanyang debut album noong 2008 na Unexpected. Si Gretchen ay bumalik sa acting sa pamamagitan ng episode ng Maalaala Mo Kaya kung saan siya ay gumanap bilang isang mistress ng politician na si Philip Salvador at Tonton Gutierrez. Ito ay ang sa drama anthology kung saan si Gretchen Barreto ay nanalo ng kanyang kauna-unahang acting award sa PMPC Star Awards for TV's Best Single Performance by an Actress. Noong 2010, si Gretchen ay bumalik para gumawa ulit ng episode ng Maalaala Mo Kaya kung saan siya ay nagportray bilang isang widow na na-fall in love sa parish priest na ang gumanap ay si Jo Marie Iliana. Sa kategory na ito, sa pangalawang pagkakataon, nanalo ulit si Gretchen Barreto para sa Best Single Performance by an Actress sa PMPC Star Awards for Television. Si Gretchen ay sumakay sa kanyang pinakamalaking television project noong 2010 sa drama series na Magkaribal, kung saan nakasama niya dito sina Bea Alonzo, Angel Aquino at Derek Ramsey. Sa parehong taon, ang Bench ay nag-launch ng first perfume line ni Gretchen na ang pangalan ay Greta. Pagkatapos ng isang taon, nanalo siya ng Best Drama Actress sa PMPC para sa Magkaribal. Pagkatapos ng tagumpay ng palabas, si Gretchen ay nag-slay at bumida sa Alta, ang drama series patungkol sa high society at mining industry kasama sina Casey Concepcion at Angelica Panganiban. Dahilan ito ng cancellation ng Alta kung saan siya ay inofera ng role sa Princess and I bilang maging kontrabida ng lead stars na sina Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Noong 2013, si Gretchen ay sumali sa cast ng Huwag Kang Mawawala sa request na rin ng show's lead actress na si Judy Ann Santos. Pagkatapos ng 2 buwan, si Gretchen ay nag-debut para sa kanyang unang Cinemalaya film entry na ang pamagat ay The Diplomat Hotel. Noong 2016, si Gretchen at ang kanyang partner na si Antonio Tonyboy Cuangco ay nag-join sa former president na si Rodrigo Duterte sa kanyang state visit sa Japan. Noong November, si Gretchen ay nag-travel sa Taipei, Taiwan para sa kanyang business meeting para suportahan ang kanyang local casino venture. Simula ng 2017, si Gretchen ay simulang na-involved sa casino at cockfighting businesses kasama si Charlie Atong Ang sa Okada, Manila. Noong 2019, si Gretchen ay na-involved sa kanilang highly publicized family feud sa harap mismo ng wake ng kanilang ama na si Miguel Barreto. Ang kanyang attendance ay nag-led sa confrontation ng kanyang sister na si Marjorie, kung saan nagkaroon din ng intervention ang mga security at ng dating Pangulong Duterte. Marami at napakatindi ang mga pagsubok na talagang sumubok kay Greta. Balikan natin sa kanyang karera, maliban sa kanyang mga parangal na natanggap mula sa PMPC, nanalo din siya noong 2015 sa Gawad Tanglaw bilang Best Supporting Actress sa The Trial. Sa success ni Greta sa kanyang showbiz career at sa kanyang business ventures, marami sa mga netizens ang nagtatanong kung magkano nga ba talaga ang kanyang net worth. Sobrang yaman ni Gretchen. Siya ay bilyonarya, katunayan siya ay 3rd place sa pinakamayamang artista sa Pilipinas na merong 3.8 billion pesos. Napakarami din ng kanyang mga collections na mga luxury bags
tulad na lamang ng Chanel, Louis Vuitton, Christian Dior, Gucci at marami pang iba. Siyempre, given na rin para kay Greta na mahilig siya sa mga alahas. Hilig din niya ang magsuot ng perlas. Sa litrato, kitang-kita na nakasuot siya ng Audemars Piguet watch na nagkakahalaga na 3.6 million pesos. At napakahilig din mag-collect ni Gretchen ng mga diamonds. Tulad na lamang nito na kanyang Bulgari necklace na nagkakahalaga lang naman na 55 million pesos. Itong kanyang two-tone colors pearl na nagkakahalaga lang naman na 8 million pesos. Iilan lamang yan sa kanyang mga napakadaming jewelry collections. Silipin natin ang kanyang lavish mansion na matatagpuan sa Dasmariñas, Cavite. Siyempre, may mga luxury car collections sila Gretchen at may mga yate din na hindi ko na iisa-isahin. Sa kabila ng mga kontrobersiya kung saan inaakusa at sinasangkot si Greta sa pagkawala ng 100 ng mga sabongero, ayon sa kanya sa interview, wala siyang kinalaman dito at malinis ang kanyang konsensya. Isa ka rin ba sa mga fans at supporters na nagmamahal kay Gretchen Barreto? Ano ang masasabi mo sa issue niya ngayon at sa videong ito? Mag-comment na at mag-subscribe para palaging updated sa aking showbiz updates. Thanks so much for watching!